Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para nagbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Hindi ho natin ito tatantanan ho mga ka-action. Dahil karapatan ho talaga natin na malaman ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi mabilis gumastos ang OBP ni Sara sa nasabing mga budget. Pero ngayon na siya ay hinihingian na magpapaliwanag, abay pinapadismiss niya ho. Ito ho, gusto ho natin talaga malaman. Ito ay hindi ito personal attack. Ito po ay talagang karapatan natin ang magtanong, di ba? Kasi lahat tayo may ambag dito sa kanyang ginastos. Di ba? O ito po, nagbigay ng reaction ito si Attorney Claire, ang abogado ng bayan. O, nagbigay ho siya ng reaction. O, bilis daw gumastos pero mahirap magpaliwanag. Which is totoo naman po ang sinabi ni Attorney Claire ho, mga ka-action, di ba? Karapatan ho natin ito. At saan ba talaga pwede gamitin ang nasabing confidential fund na ginastos ni Vice President Sara Duterte? Kasi doon kasi sa kanyang mga paliwanag mukhang anlayo ho kasi sa pwedeng pagkakagastusan. Okay, so ito na po mga ka-action, highly recommended ko po Batas with Attorney Claire Castro, ang kanyang YouTube channel. Ayan, makigamit naman po tayo para malaman nyo kung ano ang reaction o paghimay-himay ng abogado ng bayan na si Attorney Claire Castro. VP Sara asks SC Supreme Court to dismiss petitions versus confidential funds. Oh. Ano ang dahilan? Ano ang kanilang ano po rito? Laman ng petisyon. Sabi rito, partner, none of the petitions present an actual case or controversy, and none of the petitioners allege a legally demandable and enforceable right, which calls for the exercise of judicial power. Vice President Sara Duterte's camp is asking the Supreme Court to dismiss the petitions to declare the release of the 125 million peso confidential funds to the office of the Vice President in 2022 unconstitutional and void. In calling for the dismissal of these petitions, Duterte's counsel, former Solicitor General Estelito Mendoza, argues that none of the appeals managed to present an actual case or controversy. In a consolidated comment, Mendoza deems the petitions as a mere apprehension and speculation about contingent funds or confidential funds, which does not constitute a justiciable controversy. He adds that the petitioners failed to show any injury or difficulty that they have encountered from the act they complained of. He reminds petitioners that even if the Supreme Court is vested with judicial power, it does not follow that it will answer all judicial queries. Among the petitioners in the case are the groups of lawyers led by former Comelec Chairperson Christian Monsod, former presidential spokesperson Barry Gutierrez, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Howard Calleja, the ACT Teachers Party List, and the Makabayan Bloc of lawmakers in the House of Representatives. Petitioners said the Office of the President's release of the 125 million pesos has no legal basis because there was no congressional appropriation for the Office of the Vice President in the 2022 General Appropriations Act, and the executive branch is not authorized to pass its own budget outside of the appropriations law. There are 3 separate pending petitions before the Supreme Court challenging the constitutionality of Duterte's confidential funds. Actually kasi pinagko-comment lang. Itong petition na to, matatanda yung mga kayupi. Ito yung patungkol sa sinasabing ginastos na 125 million na confi funds na parang inamin na 11 days. Oo. Actually, ng COA. 11 days mismo ni inamin. Sa records ni Congresswoman Kimbo. Diba? So, ngayon, partner, syempre, nagulat sila. So, nagkaroon din ng kahit paano tanungan.
dito sa Senate kung saan ba niya ginastos. Diba? Nagsabi naman siya na yung pera na yon ay ginastos niya. Supposed to be confidential funds. Una pong tanong dito, Wait lang. Siyempre, nagkakaroon kasi yan ng questionable. Ano bang punot dulo nito? Kasi nga po, naging unconstitutional ang nasabing pag-transfer ng pera doon sa OBP ni Vice President Sara Duterte na hindi dumaan sa magandang proseso. Dapat kasi, dumaan kasi ho yan sa Congress. Pero, kaya nga ho yan umalma kasi hindi nga ho dumaan sa Kongreso at dyan nagsimula ang investigation sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At gusto lang ho sana siya na magpaliwanag o kung ano ba talaga ang sagot niya dito. Pinapa-comment lang ho siya mga ka-action. Pero sa halip na magbigay siya ng kanyang sagot, gusto niya po ipapadismiss. Kasi nga ho, wala siguro siyang sapat na sagot dyan, kaya pinapadismiss niya po ang nasabing mga petitioner. Diba? Diba nakakalungkot ho mga ka-action, no? Yung mag-comment ka lang, hindi ka pwedeng mag-comment kasi wala kang maiko-comment na maganda para maniwala ang taong bayan sa iyong sasabihin, no? Pero okay lang sana kung nag-komento ka lang sana, at least maunawaan namin. Pero yung hindi mo pagbigay ng komento o sagot, tapos gusto mong ipadidismiss, ibang usapan ho yan, Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi, pera po yan eh. Karapatan ho natin yan na magtanong tayo. Diba? Kasi, tax yan eh. Tax niyan na ginagastos ng sino mang mga politiko. Diba? Tuloy. Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? Dito sa part na to mga ka-action, mga kakamping, is sasabihin ni Vice President Sara Duterte kung ano ang pinagkakagastusan niya. At dito natin malalaman na malayo pala sa pwedeng pagkakagastusan ng confidential fund. Ito po, pakinggan niyo ho ng mabuti. For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago A Million Trees for in support of the mandate of the DNR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito, gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. Wag. Huwag mong subukan. Pero ginastos niya, Ayan po mga ka-action na malinaw po ang kanyang pinagkakagastusan. Ang tanong ho natin dito, yung mga nabanggit ba ni Vice is allowed sa nasabing confidential fund? Yan ang ating malalaman maya-maya lamang. doon sa mga gastusin na hindi pang confidential funds. Isa yon, partner, na nag-issue. Ano ba itong confidential funds at saan lamang pwedeng gamitin ang perang ito? Sa Joint Circular 2015-01 ng DBM at ng Commission on Audit, ang intelligence at confidential funds ay mga lump sum funds na hindi naka-itemize o nakadetalye sa budget. Ang intelligence fund ay mga pondo na ginagamit ng mga uniformed services para sa kanilang intelligence gathering. Ang confidential funds naman ay perang maaaring gamitin sa surveillance activities ng mga civilian agencies. Sumento po tayo sa confidential funds. Saan lamang ito pwedeng gamitin? Sa pagbili ng impormasyon para sa mga programa na may kinalaman sa national security at peace and order, sa pag-arkila ng mga sasakyan para sa confidential activities, sa pagbili o pag-arkila ng mga supply at kagamitan para sa confidential operations na hindi kaya sa regular channels nang hindi nakukompromiso ang operasyon,
sa pagbayad ng reward sa mga impormante at sa pag-expose at pagpigil sa mga illegal activities na may clear and present danger sa tao. Ano ang hindi pinapayagan sa confidential funds? Bawal po ito gamitin para sa sweldo, allowance, or compensation ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Bawal din itong gamitin para sa construction or pagbili ng mga gusali or istruktura. Pero ang talagang malaking issue sa mga intelligence at confidential funds ay ang kawalan ng mabisang control sa paggastos nito. Ang requirement lamang ay certification ng ahensya na ang pondo ay nagamit sa paraan na husto at tama at naaayon sa batas. Ang inisyu sa petition ay kung tama ba yung pag-transfer, yung pag-request niya from PBBM na mabigyan siya ng 125 million from ano tawag doon? Contingency fund na pina-convert into confidential funds. Kasi yung confidential funds, para may ibang klase. Oh, wait lang. O ngayon, alam na natin na yung mga nabanggit ni Vice sa pinagkakagamitan niya ng confidential fund ay ang layo sa binanggit ng ni Edling daw ho, mga ka-action. Di ba? Isa yun sa malaking issue na ginamit niya sa hindi dapat pwedeng pagkakagamitan ng confidential fund. Oh, kaya ngayon yan, talagang mabusisi ho ngayon yan. At hindi ho natin ito tatantanan ho, mga ka-action, mga kakamping. Baka kasi makalimutan o matakpan ho ang nasabing malaking issue. Klaseng ano to paano i-audit. Diba? As compared sa contingency funds. So anyway, ganito yan, partner. So, syempre, sino ba ang mga nagdemanda dito? Including partner, ha? Isa sa mga petitioners, among the petitioners ay si Justice Antonio Carpio. Attorney Howard Calleja. Oo. Diba? Joseph Peter Calleja. Oo. And former Senator Richard Gordon. Gordon. Oo. Diba? Pero kasama partner rito sa mga respondents, VP Sara, Senate President, former Senate President Nick Subiri, House Speaker Marco Romualdez, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Oo. At ang alam ko pang kasama dito hindi ko na alam kasi kung kanya-kanyang grupo to. Oo. Meron din sila sila Shelo Magno, saka si Sir Munsod, Oo. Christian Munsod. Tama? Diba? So anyway, kasi ganito yan. So ano una nilang sinabi dito sa komento? Sabi nila, wala daw actual craze or controversy. Diba, partner? Actually, Meron ba? kapag tinignan mo, kasi we're talking of government officials. Okay. Government officials na in relation to the government funds. Di ba? So, kapag may nakikita kang anuman, di ba, na hindi mo sa tingin ng mga petitioner partner, ay hindi ma-account ko. Di ba? It will create an outward case or controversy. Di ba? Kasi ang lumalabas dito, parang pinapalabas yata nila, hindi kayo yung proper person to file. Diba? This case. Parang hindi kayo direktang maaapektuhan kung ginastos man yung 125 million funds. Pero partner kasi, taxpayer kasi to. So parang hindi naman lahat ng taxpayer pwedeng mag-file ng case. Dapat kasi direct aapektuhan, madadanyos ka directly. So parang parang ang dating, hindi ikaw ang proper persons o hindi kayo ang proper persons na dapat magsampa nito. Ayan. So ang tanong kasi natin ngayon, pwede ba, kasi ang lumalabas dito, yung mga petitioner, they file the case as taxpayers. Okay. So pwede ba? Diba? Pwede ba sila mag-file kahit sabihin nila na taxpayer sila, pwede bang yun lang yung maging dahilan nila at sila ay magkakaroon na ng legal personality to file the case? Ito, meron ako rito, partner. Okay. Yung petisyon, no? Sabi mo nga, ni na retired Senior Associate Justice Carpio, along with lawyers Howard Calleja and Joseph Peter Calleja, are seeking the Supreme Court's help to challenge the constitutionality of confidential funds. Okay? In their arguments, the petitioner said the allocation and release of confidential funds is unconstitutional because
It violates Section 28, Article 2 of the 1987 Constitution, which states that subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full disclosure of all its transactions involving public interest. Okay. Okay, ito yung partner, no? Sige. Ang una kasing ginawa nila, okay, ito ha, mga kayubi, unahin natin yung sinabi ni Estelito Mendoza, lawyer ni VP Sara. Oo. Sabi niya, said petitioners, di ba, kaya nila kinokomentuhan to, simply made a blanket allegation that they are taxpayers or concerned citizens. So, ang tanong natin, pwede ba itong mga taong ito na nag-file ng petition na magsampa? Questionable ba yun? Oo. Meron kasi mga decision ng Supreme Court part. Ang sabi niya, a taxpayer is allowed to sue where there is a claim that public funds are illegal. Alam nyo mga ka-action, kung para sa akin, kung sa tanong na lahat ba ng taxpayer ay pwede mag-petition, para sa akin lang to ha, para sa akin lang to, pwede. Kasi pera natin yan eh, di ba? Pera natin yan, karapatan natin ang mag-question o magtanong, di ba? Hindi naman po pwede na iwaldas lang ng isang opisyal tapos wala na tayong karapatan na mag-petition o whatever o magtanong o malaman ang katotohanan, di ba? Para lang po ito sa akin. Pwede na tayong lahat ng mga taxpayer ay pwedeng magreklamo laban sa isang opisyal na nagwawaldas nito na hindi kaya ipaliwanag kung nasaan yung budget, kung nasaan napunta ang mga nasabing mga nagdadambuhalang budget. Ito para lang naman sa akin. Ewan ko kung para sa inyo, kung ano lang, di ba? Kasi taxpayer tayo. Karapatan ho natin yan, mga ka-action, mga kakampeng ko. Ito, babasahin ni Attorney Claire ang regarding sa Supreme Court. Disbursed. Diba? Okay. Or that the public money is being deflected to any improper purpose, or that there is wastage of public funds through the enforcement of an invalid or unconstitutional law. So in other words, di ba ang isa sa mga issues dito ay yung pag-transfer ba from PBBM ng contingency fund going to VP Sara o VP Legal. as confidential funds, na bago kasi yung nature eh. Na bago siya. At iba yung paano to i-audit or i-report partner. Diba? I-account for. Iba ang nature niya. So yun ngayon ang isang parte doon sa kanilang petition na unconstitutional ba yung paglipat. So in other words, partner, may controversy. Kasi sinasabi nito, ay wala namang controversy eh. Diba? Hindi ito dapat na dinidinig pa ng court kasi sabi nila, okay, maliban sa pagiging taxpayer, binanggitan natin mga kayubi ang taxpayer ay mayroong karapatan na magsampa. Pero sabi nga nila, syempre dapat may direct hit. Diba? Ayun na ha. Ang taxpayer ay mayroong karapatan na magsampa. Di ba? Kasi napaka-imposible naman na ano pala ang ano natin dito sa bansang Pilipinas, ano pala magiging papel natin? Hahayaan lang ba natin sila na magwaldas na magwaldas? Siyempre, karapatan din ho natin ang magtanong. Lalong-lalo na po, nadideclare ho yan na unconstitutional ang pag-transfer ng nasabing budget papuntang Office of the Vice President. Kaya, malaking question po yan para sa atin ng mga taxpayer. Okay? Pondo to partner, hindi to maliit na pondo para hindi pagbigyan ng pansin. Yon, tama. Hindi yan maliit na pundo, mga ka-action, mga kakamping. Tama po yun, sinabi ni Attorney Claire. Hindi maliit na pundo para hindi pagbigyan ng pansin. Di ba? Biruin nyo po, 125 million yan. If ever man na maibalik yan ni Vice President Sara Duterte, malaking tulong po yan sa ibang programa. Lalong-lalo na kung itra-transfer po yan sa pinakamahalagang programa ng gobyerno, lalong-lalo na sa kahirapan. Malaking tulong po yan. 125 million yan, di ba? Hindi yan 125 pesos, milyones po ang pinag-uusapan dyan at tinatanong natin kung nasaan ang perang yan, di ba? Pansin ng korte.
Especially kung may illegal na pag-disburse ng public funds. So, ang tanong ngayon, di ba? Isa pa, meron nga bang illegal sa pag-disburse? Kung tutusin, dito sa unang comment pa lang ni VP Sara, wala siya dito in-account. Dinadaan niya ngayon itong petition, mga kayubi, through technicality. Wala pa siyang sinasagot dito. When in fact, this is the right time for her to show to the people na yung 125 million confidential funds, yan ay nagastos ng tama. Ito po, tak. Total, inutos siya na sa Supreme Court eh. Obliged ka na to explain, di ba? Pero, well, manggagaling pa ngayon sa kanya, partner sa opisina ng OBP o trabaho na ito ngayon ng Commission on Audit? Hindi, siya ang pinapasagot eh. Siya ang Oo. gumastos eh. Oo. O di siya ang mag-report. Kasi yung sinasabi nga din sa balita, the audit is ongoing at ito sabi nga ni Kong Kimbo, diba? The OVP already submitted its liquidation reports to COA noong January 2023. The audit is ongoing and I learned that the COA has given its preliminary observations to the Office of the Vice President. In other words, the COA has issued its Audit Observation Memorandum o AOM. So, ibig sabihin, may mga naisubit din na siya ng mga dokumento doon sa Kaya Commission nga. on Audit. Kaya nga, Oo. ang sa akin lang, partner, if you believe na you are accountable to the people, partner, sa akin lang kasi alam mo mga lawyers, mga kayubi, dadaanin kayo sa technicalities kung pwede. No? Para hindi maisuwalat kung ano hindi dapat isuwalat, dadaanin kayo sa technicalities. Like this. Technicalities ang pinag-uusapan dito, partner. Diba? Sabi pa nga dito, diba? Isa pa, mamaya ako i-explain sa inyo yung ibang amount partner. Sana, yung sanang ginawa niya. But anyway, may lawyer siya. Ang sabi niya dito, diba? Hindi nga daw to dapat nang nire-review ng hustisya, ng justice, ng judges, ng justices, especially Supreme Court. Bakit? Sabi niya dito, mga kayubi, medyo malalim yung word na to. The petitions are mere apprehension and speculation. Kumbaga, haka-haka ang dating. Yung fear nila na yung 125 million nagastos ka sa kung saan-saan, parang mere apprehension lang. Parang haka sa utak. Diba? About contingent funds or confidential funds which does not constitute a justiciable controversy. May dalawa kasi yan, mga kayubi. Magkaiba kasi ang political question and justiciable question. Okay, when we speak of justiciable question, calls upon a duty of the courts to settle actual controversies wherein there are rights, okay, involved which are legally demandable and enforceable. Okay? So in other words, yung mga political questions naman, ito is to be decided by the people in their sovereign capacity or in regard in which full discretionary authority has been delegated to the legislative or executive branch of the government. Example mga kayubi. Para mas madaling maintindihan. Yung political question, may mga issues na hindi pwedeng pasukin ng court. Halimbawa, kapag yung pagpalitan ng pagiging presidente ng Senado, partner, hindi pwedeng sabihin, halimbawa lang nag-file si Subir, I demand na mabaliwala itong ginawang eleksyon ito dahil ito ay abuse of discretion. May ganun, di ba? Hindi pwedeng pasukin yon ng korte. Bakit? Political question siya in a way dahil itong obligasyon na to within lang the power of legislative of the Senate. Of the Senate. Oh. Di ba? Kahit halimbawa nakapag-under the table yan, nagkaroon na ng kainan niya sa Shangri-La, nag-meeting sila doon. Wala kang magagawa. Kasi political issue yun. Within them yun. Pati yung partner. So, hindi part yun ng jurisdiction? Hindi yun jurisdiction ng Ng court. court. Okay. So, halimbawa din, di ba sinasabi, numbers game yan. Yan, impeachment. Oo. Hindi umusad sa House.
eh hindi mo pwedeng question Iakyat yun. o iakyat sa Korte Suprema. Yes. Question yung... Oo. Kasi nasa authority lang nila yun. So hindi mo pwedeng pasukin yun. Okay. Okay? Pero pagka sila mong justiciable question or issue, kapag nagkaroon ng abuse of discretion talaga, di ba? Kumbaga, although it is within your department to do that thing, pero inabuso mo, diba? Pwedeng pumasok ngayon si Supreme Court, ang korte. Inabuso ang Power. power. Yun ang maganda. Ayun kapag inabuso ang power, pwede pala pumasok ang Supreme Court. O ganito ho ang nangyari kay Vice President. Inabuso ang kanyang kapangyarihan as Vice President ng Pilipinas, kaya na-transfer ng basta-basta ang pera o ang confidential fund na 125 million na hindi man lang dumaan sa magandang proseso. Diba? Ayan, malinaw na malinaw mga ka-action ang explanation ni Sir Rod at saka especially ni Attorney Claire Castro. At karapatan ho natin talaga yan, di ba? Karapatan natin na magtanong, karapatan natin na magreklamo kasi pera ho natin yan. Hindi po yan basta-basta nasabi maliit na budget para itsopera natin. Hindi pwede. Kailangan bigyan ho natin ng pansin yan. At pupukusan ho natin yan, di ba? Kailangan ho talaga, kung kailangan mapanagot si Vice, mapanagot ho talaga dyan. Hindi na po pwede yung mga ganun-ganun lang na magwawaldas ng basta-basta ng pera. Ang daming naghihirap ho, mga ka-action, mga kakampi. Samantala, yung mga ilan sa atin na mga opisyal, kung gumasta ng pera ng kaban ng bayan, parang wala lang, no? Diba, mga ka-action? Kaya, sinasabi natin, itong pagbibigay natin ng mga reaksyon dito sa ating mga minamahal na mga opisyal, karapatan po natin ito. At hindi ho tayo matakot. Dahil ito yung mga panahon na magboses ho tayo, di ba? Kasi kung hindi ho tayo magboboses at makikita nila na o mararamdaman nila na hindi naman umaalma ang taong bayan. Patuloy lang po yan. Mamimihasa po ang mga ganyang klaseng opisyal, mga ka-action, mga kakamping. Pero kung nararamdaman nila na maraming umaalma sa mga pinaggagawa ho nila, talagang maaalarma ho sila. At ito na nga ho, mga ka-action, di ba? Instead na magbigay siya ng kanyang sagot, gusto niya ipapadismiss. Di ba? Siya ang gumastos ng nasabing pera, kaya siya ang dapat magpaliwanag sa Supreme Court. Diba? So yun lang mga ka-action, mga kakamping ko. Maraming salamat sa inyo Sir Rod and then kay Attorney Claire Castro. Mabuhay ho kayo sa inyong magandang talakayan sa gabi-gabi yung talakayan. Mabuhay ho kayo. Ayan, highly recommended ko po sa hindi pa nakapag-subscribe, Batas with Attorney Claire Castro. Thank you so much sa mga hindi pa nakapag-subscribe at magsusubscribe sa kanilang YouTube channel at sa kanilang pages at YouTube din na DZXL. Okay? Ayan. So, yun lang ho, mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.